Ngayong araw na to ay gagastos tayo. Ilang discount? 80%? 1,000? Meron kayong stocks nito? So, inabot tayo ng 24,300. Pero hindi para sa luho, kundi para sa mga pangarap ng mga tinuturuan natin. Mag-iikot-ikot kami ngayon sa mall at maghahanap ng mga training equipment na gagamitin namin sa mga ensayo. At sa mga gusto sumabay sa training, take down notes dahil baka isa yung mga equipment na bibili namin sa mga gusto nyo din at makita nyo kung paano siya gamitin. So guys, tara samahan nyo kami at bumili na tayo ng training equipment natin. So guys, sa mga nakaraan, ang dami na nating tinuturuan. Sila Jason, nagpunta na rin si Josh Vidalion, at saka yung mga iba na nagpunta sa bahay, like si Ashley, galing pa ng Isabela. So, kulang na tayo sa equipment, kaya, sir. Marunong ka ba niyan? Sir, kami na, sir. Sorry po, wala sa bahay, sir. Ayan, so sa dami na ng tinuturuan natin, kulang na equipment natin. And yun ang gagawin natin ngayon, bibili tayo ng bola at kung iba mang mga training equipment na talaga makakatulong sa improvement na kinakailangan nila. Siyempre, malalaki yung pangarap ng mga estudyante natin eh. So, siyempre, para ma-support natin yun through the training na pwede natin ibigay. And of course, the right equipment na pwede natin gamitin para mas maging challenging sa kanila yung mga ensayo na gagawin natin. Hello? Hello po, tara po. Eto na. Bumalik na. Ang tagal nating hindi lumabas. Ang tagal nating hindi dumadayo. So medyo naninibago ako pag nasa mall tayo. But anyway guys, yun nga, main priority natin ngayon is improvement ng mga estudyante natin. So whatever that we can do to help them through program, training program, or equipment, gagawin natin. So kaya nandito tayo ngayon dahil kinukulang na tayo sa equipment. We already have a skills training area. Pero, kumbaga, andun na yung area, nandun na yung kahit pa paano makakagalaw sila. Yun nga lang, pag nagsabay-sabay sila mag-ensayo, dyan sila TJ, sila Justin. So kapag nagsabay-sabay sila mag-ensayo, kukulangin tayo. Kaya andito tayo ngayon at maghahanap tayo ng tamang equipment para sa improvement na ibibigyan natin sa kanila. Magandang pang indoor yung Wilson. Pang indoor? Indoor naman tayo eh. Hello? Oh, sa taas. Ha? Pare-parehas lang po ba? Ilang discount? 80%? 80%. Pakuha muna! Sige, pakuha muna. Anong difference? See, ito yung matutuklap. Ito outdoor talaga to, coach. Ito talaga. Okay, so guys, bumili rin tayo ng ganitong klaseng bola. This is for outdoor kasi may mga training tayo na gagawin na hindi tayo sa court, hindi tayo dun sa labas ng bahay. Meron kasing parts sa mga subdivision namin na napakaganda niya mag-ensayo kung saan pwede mag-sprint, pataas, and masyadong rough yung surface nun. So, dun sa mga ganong klaseng ensayo, ito yung gagamitin natin. Naghanap lang tayo ng murang bola para at least outdoor talaga siya and hindi talaga siya madaling masira. Rubber na rubber siya. So bumili rin tayo ng molten na maganda pang doon naman sa court natin at saka doon sa third floor na pinag-ensayuan natin. Tapos na tayo sa bola, hanap naman tayo ng iba pa na kailangan natin. Okay, so guys, additional tennis ball. Kailangan natin to para sa ball handling purposes and very, very important sa ensayo. Ngayon naman punta tayo ng Chris Sports kasi baka meron silang mga training equipment bukod sa bola, tennis ball, yung mga talagang mga strength and conditioning na magagamit natin. So we want to be creative as much as possible para din sa mga estudyante natin. Alam mo yun, ma-enjoy talaga nila yung ensayo dahil through equipments, kumbaga it gives more challenge para ka lang naglalaro pero hindi nila namamalayan, mas nag-i-improve sila. So andito na tayo, Chris Sports. Meron kayong heavy ball? Meron kayong stocks nito? O yan, ang gusto ko. Yun nga. Malakas. Tigas. Okay, so guys, weighted basketball is very, very important sa shooting, sa ball handling. Pagdating dun sa normal ball, syempre maninibago ka, lalo na kapag kakatapos lang ng workout ng heavy ball. Pero in time, you develop this kind of strength dito sa wrist mo, sa pag-dribble mo, na makakatulong talaga sa overall control. Yan, gagawin natin yung mga ganyang klaseng ensayo. Inabangan yan sa mga videos natin kung paano natin gagamitin na maayos yung mga equipment. Coach, hindi tayo boxing hero. Ha? Hindi tayo boxing hero. Hindi alam ko mag-boxing. Isa to sa mga kukunin natin. Ang tawag dito ay Balance Ball 2.0. So, dito,
all about balance, pati yung ball handling mo while you do it, na nakatayo dito, 1 foot, or kaya 2 paa, pero it takes away the balance, kaya very, very important. Pati yung core mo gumagana habang nag-ball handling ka. Just imagine standing on this one, tapos gamit mo yung heavy-weighted basketball. Just imagine the kind of improvement na made-develop mo. Pag wala na to, nasa flat surface ka na, tapos dala mo na yung normal weight of the ball, nako, masyadong magiging explosive yun, tsaka yung balance mo, grabe. So, lahat yan, gagamitin natin na maayos sa mga susunod. And, para mas maging challenging talaga sa ensayo ng mga students na pupunta sa atin. So guys, itong binubuksan ni ate is pang arnis yan ate, di ba? So, just imagine, isang equipment na ginagamit sa arnis, gagamitin natin sa training natin sa basketball, this one. Covered siya ng foam, gagamitin natin ito pang-block, pang-sundot, makikita niyo yan sa mga sunod na training natin. And this is going to be very, very important sa mga ensayo natin. It takes away the, kumbaga, yung comfort zone ng mga students natin pag nag-dribble sila. Dahil, just imagine, yung length ng arm ko, parang pang 7-footer na to eh. Mahirap din kung ganito height ko, tapos ganito kaba kamay ko, no? Ano sa paa. Pero just imagine, yung ganyang klaseng reach, parang na 6'8", 6'9", 6'10", 7-footer na yung bumabantay sa kanila. So, it takes away the comfort nila pag nag-dribble sila. Mas marireach ko yung bola kapag ibablock natin sila. And hindi lang isa yan guys, dalawa yan. So, itong training equipment na to, nakita ko to way back 2019. Though after nung nabili ko to, nag-pandemic, so hindi ko na masyadong nagamit. And now, we're going back to training. Binabalikan natin yung mga equipment na yun. Yun nga, sabi ko, just imagine. Pang-arnis ate, pang-arnis yung equipment pero gagamitin natin sa basketball. It's how you use it para mas mailabas mo or mas makatulong siya dun sa training na ginagawa mo. Hindi ibig sabihin, pang-arnis lang o ganito lang. Depende yan sa paggamit. So, bibili tayo dalawa. Naghahanap pa ako ng mas madami, kaso lang ito na lang daw ang meron sila. So, sa isang ganito, dalawa yung laman. Sa mga susunod, pag mas marami tayong students, we need more of this. Pero for now, ito na muna. Okay, so guys, syempre hindi natin kakalimutan ang medicine ball. So this one, very important yan sa ball handling din. And of course, kapag nag-workout, pag nag-core workout ka. So maraming use ang medicine ball na magagamit natin sa iba't ibang klaseng paraan na whether it's strength and conditioning or skills training, gamit na gamit yan. Kaya kukuha rin tayo nito. Pinili ko guys, baka kasi bumili kayo, mapapansin nyo, ito matigas to eh. So mas gusto ko yung malambot kasi sometimes yan yung binabato mo sa tiyan kapag nag-core workout. Yan din yung mas kapag nag-workout kami sa, or nag-training kami ng skills sa medyo incline. Kapag ganito ka tigas, mag-roll down lang yun. So ito at least nagsistay siya kapag kung saan mo siya ibagsak. So yan, para lang at least meron kayong idea. Baka kasi bumili din kayo and hindi nyo magawa na maayos yung training na mapapanood nyo. Okay, so guys, ito yung speed shoot. So, sometimes we sprint, strength and conditioning part ng ensayo natin. So, ito, just by the picture, makita nyo, of course, pinipigilan ka niya talagang maka full speed. And because of that, merong resistance. So, kapag tinanggal mo siya, it will give you more acceleration. So, hindi ko pa ito natatry, pero ito yung mga tipo ng training equipment na gustong-gusto ko talaga subukan. Pipigilan ako niyan, kuya. Baka hindi eh. Kaya malalaman natin yan, update ko kayo guys. Pero if this is effective, I mean kapag nasubukan natin, kapag naging sobrang effective siya, sobrang ganda ng resulta na ibibigay nito. So malalaman pa lang natin pa nag-ensayo tayo, pero I'm very excited. Ito yung mga sinasabi ko, it gives challenge na hindi mo minsan namamala nag-ensayo ka kasi alam mo yan, daming nangyayari and kumbaga na-enjoy mo talaga yung ensayo mo, which is very, very important. Papatry natin Elden. Pag ginawa ni Elden, bibigyan ko siya 500. Uy! Pero kailangan lumobo ha. May challenge ako Elden. Bumili kasi ako ng speed shoot guys. Ngayon ang challenge natin, simula doon, yan yung entrance. Pakita mo yung entrance. Yan, hanggang doon, magsisprint si Elden. Let's go! Full speed ha? Yan na, full speed yan guys. Let's go Elden! Let's go Elden! Set! Let's go! Go! Nasa side! Ba't nasa side? Kuya, ba't nasa gilid? Ba't nasa gilid? Napunta sa gilid eh. Hindi, ulitin natin. Napunta sa gilid eh. Dapat nandun sa ano, likod. 2, 1, let's go then!
Hindi kinaya yung bilis mo. Kuya, hindi daw kinaya yung bilis niya. Kuya, bumitaw! Bumitaw daw yung parachute. Ba hindi kaya yung bilis ko, kuya. Kuya, ikaw nga. Kasi sa inyo naman yan eh. Sa kanila eh. Ano kaya? Ayan, so guys, dahil ginawa ni Elden, bibigyan natin siya 500. At bibilin, tatanong ko muna, effective ba? Kasi kung effective, bibilin ko. Effective, coach. Naramdam mo. Hmm. Pero partida, hindi ka pa nakapang-basketball Oo shoes naman, yan. Pero kung nakapang-basketball shoes ka, tapos talaga makakatakbo ka, tapos wala ibang tao, mas mararamdaman mo yung so effective. Minahit na rin ako dun eh. Minahit na rin ako. Mag-sorry ka na doon. Lumabas na ako. Pero naman nagpapasalamat ako sa idol ko dahil kundi dahil sa kanya, hindi natin masusubukan on the spot. Coach. Ngayon, Elden. Coach. Muntik na rin ako masubukan ng guard dun. Maliting. Ngayon, bibigyan natin siya ng... Ay! Yung 500. Hindi, bibigyan natin siya ng 1,000. Uy, so vlog lang yan ah. Tatakbo din ako. Tatakbo ka rin? Tatakbo din ako. Tatakbo rin? Oo. Bakit? Para may pera din ako. Thank you, coach. Thank you. Ayan. Coach! Coach, di tayo magbibilyar ah. Pero pwede to, kung gusto mo ba to gamitin, training equipment? Pero ito sigurado pag tumama, bulag yung bulag talaga yung estudyante mo dito. Ito yung pang extreme. Ito yung paghahampasin ka talagang iilag ka. Pag nakailag ka, ang laki ng improvement mo. Pag hindi ka nakailag, diretso ka hospital. Okay, so guys, nakabili na tayo ng mga equipment natin, this one. So inabot tayo ng 24,300 pero sa halaga na yon guys, sobrang dami nating training na magagawa and yun yung abangan sa mga next videos natin. Pero hindi pa to kompleto kasi yung mga basketballs na in-order natin nasa kabila. So, yun, pupuntahan natin yun. Pang indoor at saka pang outdoor. I think yun na lang naman dahil mostly nandito na naman nakuha natin. Pagtapos nito, uwi na rin tayo. Ha? Una ka na. Okay, so na-ready na pala nila sir yung kinuha natin. Kinuha natin is BG 3800. Okay na rin naman siya. Good na rin siya for training purposes. Though may mga mas maganda pa na kumbaga version nito, BG 4000, tama no? BG 4500. Pero okay na yung BG 3800. Ang ganda na rin ng feels niya. Sobrang swak na siya para sa ensayo. So ito na yung mga bola natin. Ito na siya 10. Lumulutang ba to pag nag-swimming? Parang nanonood kay Dragon Ball? Yung tinanggal. Meron kayo weighted boots? Hindi, ganun talaga yung gagawin natin sa ensayo natin. We'll really put difficulty in every movements that we will do. Yung tipong pag tinanggal mo equipment na yun, it's like you are free to do whatever you want. Ang mga ganitong bagay, it's very, very important. It's a resistance for your barrier mo towards the improvement na gusto mo. May certain resistance na kinakailangan kang daanan na hindi mo minsan makukuha kapag wala kang proper equipment. And of course, kailangan meron kang enough knowledge kung paano mo at kung saan mo gagamitin yung mga equipment na yan. So, I think I'm gonna get this one. Ang ganda to. Ano to? Wrist weight? Sige, tingnan ko nga. Parang San Goku na talaga na tayo nito. Alam mo na yung kalalabasan nito. Dalawa mo, budget mo kasal. Oo, Hindi ba? Basketball ba? Ang lakas ng angat ng yung quick pull-up, yung una mo, yung ganon. Hindi, seryoso. Thank you po. Uwi na tayo, doon na natin sa bahay, ilalabas natin, equipment natin. So mamaya mas check natin kasi yung iba nakabox pa kanina, di ba? So ngayon mas check natin pag uwi sa bahay, latag natin lahat dun sa training area natin para mas makita nyo kung ano yung mga future equipment na gagamitin natin sa mga future videos natin and malay nyo, gusto nyo rin na magkaroon ng mga training equipment, at least pwede ito maging guide. Okay, so guys, andito na tayo sa bahay at ito na nilatag na natin lahat ng binili natin. So, bumili tayo 10 bola for indoor, 5 bola for outdoor, dahil minsan nag-ensayo tayo sa labas. And yung kanina nakita ko yung malaki pero nakita ko na mas maliit, so I decided na mas maliit kasi kapag mas malaki,
malaki, medyo mas malayo if magdi-dribble tayo. Pero since maliit siya, we can dribble na mas malapit sa atin. Mas madali. So, this one, kumuha rin tayo nito. Hindi ko napakita sa inyo kanina. Trainer ball. Yan, maraming gamit yan. Maraming use yan. Yan yung bola na kapag pinalobo mo, mga around ganito kalaki. So, yung iba sa inyo familiar na dyan. And, this one, the speed shoot. Ito, gustong-gusto ko to. Lalo na kapag nasa outdoor training tayo. It's very important. Ngayon, weighted vest. Yan, susuot mo lang yan. Tapos, meron ka extra 10 kilos na dala-dala. Of course, medicine ball. Very important. At saka yun, ang binili natin yung na medicine ball is ito yung malambot. Marami kasing medicine ball na matitigas. So, medyo alanganin. Like this one. Ito, matagal na sa amin to. Pero mapapansin nyo, ayun o, matigas siya. So, mas gusto ko yung ganito. Yan, napipress. Bumili rin tayo, syempre, ng tennis ball, which is very, very important sa skills training. At ito, para to kay Fino. Kasi hindi niya masyado masasalo pag tennis ball. So, ito, kapag meron kayong bata na gusto i-train, marami naman ang ganito na nabibili. Kahit ano lang, kahit hindi ganito, pero yung, kumbaga nasa squeeze siya, ayan o. Para lang mas madali makatch, lalo na kapag mga edad ni Fino. And ito is sa mga pinaka-favorite ko. Arnis to, guys. Pero magamit natin ito for training. Ayan, so 2 sets. Baka bumili pa tayo mas marami pagkakailanganin. 2 sets. So, ito yung brand niya para if ever gusto yung bumili. Yan, this one, Arnis equipment. So, nilatag ko to dito kasi para sa inyo mga gusto mag-ensayo, baka meron kayong mga equipment na iniisip na bilhin. And baka makatulong to sa inyo. At least kapag napanood nyo to, pwede pala to. Equipment na to na pwede nyo rin gamitin na kapag napanood nyo yung videos natin, ganun pala siya gamitin. And of course, this one, ito mawala. The weighted basketball. Nasa mga 3 pounds yung bola na to. Pero pwede mo yung pang shooting, pwede mo yung pang dribbling. Ayan, pero mabigat talaga siya. So, part siya ng skill, strength, and conditioning. So, ito naman, napili ko dun sa outdoor natin. Rebound. Yan, rubber siya, all rubber. Tingin ko, hindi siya agad masisira. Kaya ito yung binili natin. Pang outdoor. Pang indoor naman natin, BG 3,800 sa mga nagtatanong. If you have budget na mas malaki, pwede kayo bumili ng mas mga gandang version. Mga BG 4,000, 4,500, or 5,000. Pero for me, training purposes, decent na siya. Ang ganda na niya. Quality na siya. So yan, madalas dito natin yung gagamitin. So yun lang naman guys, that's it for today. Nilatag ko lang sa harap nyo para at least sama-sama na. Ano ba ito? At saka ito pala, very important. Kapag mag-stretching ka, so ayun lang. And kung meron pa tayong mga idaragdag sa mga susunod, papakita ko sa inyo para guide na rin kapag mga mag-e-ensayo na gusto nilang ano ba equipment na pwede namin bilhin. Baka magtaka kayo, coach, ba't di ka bumili ng cones? Well, actually, ang dami na naming cones dito. Yan. And next time, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng medicine ball na maliit like this one. Ito. Yan, ito yung binabato ko na maliliit kasi yung medicine ball, ang lalaki. Ito yung maliliit, yung handy, pero marami siyang use. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng improvised medicine ball na maliit. Kung wala kayo nito, of course. Medyo mahirap hanapin. Pero madaming paraan. So, yun lang guys. That's it for today. Magkita tayo sa sunod na video. And sana nakatulong tong pagbili natin ng training equipment para sa mga gustong mag-improve. Ngayon guys, halos kumpleto na ang mga training equipment natin. Aabangan nyo na lang ang mga videos kung paano namin to gagamitin sa ensayo. Kaya guys, magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.